Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African swine fever. Huwag pakainin ng kaning baboy. I-disinfect ang kulungan. Maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng bitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report agad sa otoridad kung nakitaan ng sintomas ng ASF. Be safe, be secure, be ASF-free. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Ano ba ang bird flu? Ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon na dulot ng avian influenza type A virus. Dapat ba itong ikabahala? Oo, dahil maaring ikamatay ito ng inyong mga alagang manok, itik, ibon at iba pang hayop. Paano ito maiiwasan? Palagi ang mag-disinfect, paggamit ng personal protective equipment at i-report agad ang kahina-hinalang pagkamatay ng mga alagang ibon sa otoridad. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Kumuha at sagutan ng RSBSA Enrollment Form. Step 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman. Step 4. Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5, kunin ang RSBSA Enrollment Stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepisyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. What's up mga ka-agri? Okay na po ba ang inyong application for BCIC Insurance? Kung gayon, tuturuan namin kayo sa tamang pagpoproseso nito. Pagkatapos mapirmahan ng Agricultural Technician ang application for PCIC Insurance, tumungo lamang sa pinakamalapit na PCIC Regional Office or PCIC Extension Office upang isumite ang inyong mga dokumento. First step, dito sa receiving area, tinatanggap at chine-check ang application form for PCIC Insurance gaya ng enrollment sa RSBSA, ang valid ID at ang pirma ng farmer. Second step, tinitingnan sa PCIC Automated Business System or PUBS kung mayroong existing insurance cover ang naturang aplikante. Third and last step, ibibigay sa processor ang kumpletong dokumento upang may process at may encode sa system. Dito rin ini-issue ang Certificate of Insurance Cover at Policy. Ayan mga ka-agri, alam niyo na ang proseso sa pag-apply ng PCIC Insurance. Antayin namin kayo ha! Panoorin, pakilahok at maging motivated. Mga ka-agri, handa na ba kayong muling matuto? Tutok sa mga bagong episodes na siguradong makakatulong para mapahusay ang produksyon ng patatas. School on the Air SOA on White Potato Production. or SOA on White Potato Production. Dito lang sa Agri Tayo Sok Sargent. Isang masaganang agrikultura, At maunlad na ekonomiya mga ka-agri. isang mainit na pagbati sa ating mga ka-agri sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 12, pati na rin sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating programa.
Kayo po ngayon ay nakatutok sa ating School on the Air via our official Facebook page, ang Agri Tayo Soxargen. Sa ilalim po ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 na pinamumunuan ng ating OIC Regional Executive Director, Dr. John B. Pascual. Dito sa ating programa, ating pong tatalakayin ng mga mahahalaga at kapag-ipakinabang na mga kaalaman ukol sa marketing at produksyon ng white potato. Kaya mga ka-agri, tara na at sabay-sabay nating alamin, tuklasin at pagyamanin ng ating kaalaman dito lang sa SOA on White Potato Production. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya, mga ka-agri at welcome sa final episode ng School on the Air or SOA on White Potato Production. Ako po si VJ Bean Vian mula sa DARFO 12 Rafis, broadcasting live ngayon sa opisina ng DA Regional Office 12 sa Coronadal City, South Cotabato. Grabe mga ka-agri! Matapos ang ilang linggong pagtutok sa lahat ng aspeto ng white potato, mula sa production, pest at disease management, hanggang sa paggawa ng planting materials, ngayon naman ay pag-uusapan natin ng isang napaka-importanting topic, ang white potato marketing, na pandagdag kaalaman na siguradong makakatulong sa ating mga magsasaka at agripreneurs. Pero bago ang lahat, ay makakasama po muna natin ang isa sa mga masigasig at dedikadong program coordinator ng ating rehiyon. Mga ka-agri, sabay-sabay nating i-welcome si Sir Harmy J. Hechanova, our High Value Crops Development Program Regional Coordinator. Sir, magandang umaga po. Hello, Miss Vivian. Magandang umaga po. Sa mga manonood natin ngayon, na mga farmers and fisher folks sa Rehiyon 12, magandang umaga po sa inyong lahat. Ready na po ba tayo sa ating mga katanungan? Yes po, Miss Sige Vivian. po. Umpisahan natin. Number 1, ano ang HVCDP at paano nakakatulong ito sa pagpapalago ng kita ng mga magsasaka? Actually, Miss Vivian, ang High Value Crops Development Program o ang HVCDP is isang batas. Batas na kumbaga pinasasa noong 1997, isang batas na nagpo-promote sa production, marketing, and processing ng mga high value crops. So, yun po yung tinututukan natin sa High Value Crops Development Program. Siyempre, mayroon tayong commodity like rice, corn. Yung atin naman is doon tayo nakapokus sa mga vegetable, fruit trees, industrial crops, which is yun po yung mga commodity na may mga matataas yung value. So, ano naman ang mga services na ino-offer ng HVCDP at paano ito napakikinabangan ng mga maliliit na magsasaka? Yung services na offer natin sa high value crops is actually meron po tayong production support services. Yun po yung mga nagbibigay tayo ng mga planting materials, good quality planting materials, and of course good quality seeds. And then nagbibigay rin po tayo ng support doon sa mga nurseries and other production facilities. And of course, another na support natin is na nandun din po tayo sa extension support services na nagbibigay na naman tayo ng training para sa ating magsasaka para at least yung magsasaka natin is ma-equip or mabigyan ng knowledge kung ano yung mga bagong technology and proper farm maintenance. And of course, mayroon din po tayong support sa farm machineries para at least mas mapagaan yung trabaho ng ating mga farmer. And of course, yung irrigation, small-scale irrigation para sa mga high-value crops farmers po natin para whole year round makapag-produce po sila. Ayun. Dahil nga nabanggit mo yun, sir, yung technology na binibigay nyo, tinuturo sa mga farmers para mapagaan ang trabaho. Paano naman nyo ito natuturo sa mga magsasaka? Yung paggamit ng teknolohiyang ito, may ano ba? Mayroon bang study or doon na mismo mayroong seminar or ano po ba? Nagkakandak tayo ng training with the partnership sa ating ATI kasi sila yung ating training arm, and then of course in partnership sa mga academ. So sila po yung mga partner natin sa
kakandak ng capability building, training para sa ating mga farmers, and of course yung info dissemination na ginagawa natin ng ating RAFIS, the information section natin sa DA, and the radio station na ginagawa natin kung tama ba ako, every Thursday po sa Good Vibes Radio. So ito po, in relation to our SOA on white potato production sa rehiyon, may mga areas ba na optimal for white potato farming? Saan ito? At ano naman ang mga katangian ng lugar na yon na pwede nating maituring na optimal para sa white potato farming? Dito sa Rion 12, actually ang gusto talaga ng white potato is yung area na medyo malamig. So, which is yun yung mga area na like the Miasong, Kablun, and Upper Sipaka area na ano. Sa ngayon, yun po yung may mga tanim po tayo na medyo malawak. Pero hindi siya ganun kalawak talaga kasi sa ngayon kasi is medyo humina yung pag-produce ng ating tissue culture laboratory sa Tupi ng tissue planting material ng potato. But way back siguro mga kung tama ang pagkaalala ko, mga 10 or siguro mga sabihin na lang natin 20, 15 years ago, actually tayo yung isa sa mga pinakasikat na producer ng white potato. Kaya nating makipag-compete dati sa Baguio or sa CAR, and of course sa Region 10. But yun nga, yung gaya ng sabi ko kanina, medyo humina yung production natin, kaya ang plan ng high value crops is ibabalik natin yung bubuhayin natin yung tissue culture laboratory natin sa Tupi, and magpapatulong tayo sa NOMYARC or sa Region 10 kasi sila ngayon yung may pinakamaganda na ngayon sa potato, and sila yung parang medyo mas mataas yung expertise ngayon sa potato. Nakapagbahagi po tayo ng mga kaalaman para po sa iba na very interested din dito para sa ating white potato farming. Sir, ayan, mga ka-agri, mukhang hanggang dito na lang muna ang ating makabuluhang kwentuhan kasama si Sir Harmy. Sa huli, maraming salamat po, Sir, sa inyong oras at kaalaman na ibinahagi po sa amin ngayon. Maraming salamat po, Sir. Yes, Ms. Vivian, maraming salamat po. And of course, maraming salamat sa mga viewers nakikinig po sa SOA or sa School on the Air sa white potato. And para sa mga farmers po natin sa potato, kung sakaling gusto nyo po mag-avail ng program natin sa High Value Crops Development Program, pumunta po kayo sa pinakamalapit po na LGU po ninyo or sa APCO office po, kasi and then mag-submit po kayo ng letter of intent and proposal para at least mapuntahan namin yung area ninyo, ma-validate, and baka isa kayo sa qualify na mag-avail ng project po natin. Yun lang po, and magandang umaga po sa lahat. O mga ka-agri, huwag po ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating live stream ngayong umaga upang mas marami pa po tayong mga kababayan na mabigyan ng oportunidad na matuto tungkol sa white potato farming. At sa ating pagbabalik, samahan ninyo kami sa isa namang makabuluhang kabanata tungkol sa marketing ng patatas. Once again, ako po si VJ Binvien, nagsasabing tutok lang at manood para sa isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Dito lang sa SOA on White Potato Production. Mga ka-agri, para sa hindi po nakakaalam, ang Agri Tayo Soxergen ang official Facebook page ng Department of Agriculture Regional Field Office 12. Dito, makakakita kayo ng pinaka-fresh na agri-news, mga cool na video features, event highlights, price updates, at syempre, ang mga exciting nating programa gaya ng Agri Tayo Soxergen sa radyo at School on the Air. Hindi lang basta info, kundi puro relevant at helpful tips para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kung meron kayong agri-related concerns, PM nyo lang kami. Nandito lang kami para magbigay linaw at sagutin ang inyong mga katanungan. Huwag kalimutan, sa Agri Tayo Soxergen, laging may agri ganap. Kaya like, follow at share na po kayo para wala kayong ma-miss na importanteng update hindi lang sa Region 12 kundi sa buong bansa. Agri-news, agri-tips at agri-kasiyahan. Kung gusto mong maging updated at mas involved sa agriculture and fisheries, Agri Tayo Soxergen lang ang inyong abangan. All that and more, dito lang sa Agri Tayo Soxergen.
What's up mga ka-agri? Bago tayo tumuloy sa susunod na bahagi ng ating episode, may inihanda muna si VJ Dalandanica na isang munting trivia question para sa inyo. Basahing mabuti ang tanong at piliin lamang kung alin sa mga sagot ang tama. Nakuha niyo ba? Ayos! Abangan ang tamang sagot pagkatapos ng episode. Kaya manatiling nakatutok mga ka-agri. Kita-kits! What's up mga ka-agri? Nababahala ka rin ba sa ASF? Narito ang mga alituntunin ng biosecurity. Huwag magpapakain ng kaning baboy mga ka-agri! Mag-disinfect ng mga kagamitan at ugaliing malinis ang loob at labas ng baboyan. Siguraduhin ang biik ay malusog at walang sakit. Huwag basta-bastang magpapasok sa inyong mga baboyan. Maglaan ng damit at buta na gagamitin lamang sa inyong baboyan. Lagyan ng bakod ang palibot upang makontrol ang pagpasok ng ligaw na hayop. At ipagbigay alam agad sa otoridad kung may sintomas ng ASF o namatay ang alagang baboy. Sama-sama nating labanan ang ASF, ka-agri. Ipatupad ang biosecurity. What's up mga ka-agri? Okay na po ba ang inyong application for PCIC Insurance? Kung gayon, tuturuan namin kayo sa tamang pagpoproseso nito. Pagkatapos mapirmahan ng agricultural technician ang application for PCIC Insurance, tumungo lamang sa pinakamalapit na PCIC Regional Office or PCIC Extension Office upang isumite ang inyong mga dokumento. First step, dito sa receiving area, tinatanggap at chine-check ang application form for PCIC Insurance gaya ng enrollment sa RSBSA, ang valid ID at ang pirma ng farmer. Second step, tinitingnan sa PCIC Automated Business System or PUBS kung mayroong existing insurance cover ang naturang aplikante. Third and last step, ibibigay sa processor ang kumpletong dokumento upang may process at may encode sa system. Dito rin ini-issue ang Certificate of Insurance Cover at Policy. Ayan mga ka-agri, alam niyo na ang proseso sa pag-apply ng PCIC Insurance. Antayin namin kayo ha! What's up mga ka-agri? Nababahala ka rin ba sa ASF? Narito ang mga alituntunin ng biosecurity. Huwag magpapakain ng kaning baboy mga ka-agri! Mag-disinfect ng mga kagamitan at ugaliing malinis ang loob at labas ng baboyan. Siguraduhin ang biik ay malusog at walang sakit. Huwag basta-bastang magpapasok sa inyong mga baboyan. Maglaan ng damit at buta na gagamitin lamang sa inyong baboyan. Lagyan ng bakod ang palibot upang makontrol ang pagpasok ng ligaw na hayop. At ipagbigay alam agad sa otoridad kung may sintomas ng ASF o namatay ang alagang baboy. Sama-sama nating labanan ang ASF, ka-agri. Ipatupad ang biosecurity. Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. Magandang araw sa mga ka-agri na nanonood ng School on the Air on White Potato Production.
Ngayon, pag-uusapan naman natin ano ang mga interventions na ibibigay o maitutulong ng Agribusiness and Marketing Assistance Division sa ating mga kaagring magsasaka. Ang agribusiness or ang mandato po ng ating Agribusiness and Marketing Assistance Division ay ipalawak ang ating market development and investment assistance and promotion services ng ating mga kaagring magsasaka. Ito po ay in support sa ating AFMA na gusto nating mapa-enhance yung ating mga agribusiness development and competitiveness in support doon sa ating market efficiency and food security agenda ng ating gobyerno. Ito po ay nakasaad sa ating DA Rationalization Plan. Isa pa din pong mandato ng Agribusiness and Marketing Assistance Division is under the AFMA IRR, Chapter 5, Section 40, Rule 40.2, na kung saan po nakasaad dito na magko-collaborate po ang AMAD sa ating mga private sector. Kasama po dyan yung ating mga national government organizations and private or people's organizations. Especially po sa ating mga marketing ventures at pagkandak po ng ating market analysis, identification, and matching. Ngayon po, dito po sa isang slide na ito, isang situationer ng ating white potato production sa Philippines and of course sa ating Region 12. So makikita nyo po dito sa slide na ito na for year 2024, meron po tayong volume of production na 102,790.84 metric tons na na-harvest for the whole Philippines. And dito po sa Region 12 is meron lamang po tayong 321.7. Then makikita po natin dito sa slide na ito yung kung meron bang supply gap or may deficit po in terms po doon sa demand ng ating white potato production dito sa ating rehiyon. So makikita nyo po dito sa Philippines, ang demand po pala dito is nasa 91,000 lang po. Based doon sa ating volume, so meron po siyang surplus na 11,301.66. But dito po sa Region 12, makikita po ninyo, naka-red font po ito siya. So makikita po natin na meron pong kakulangan ng production ng ating white potato dito po sa Region 12 sa metric tons po na 351. So may malaki pang market dito sa ating rehiyon. Ngayon po ay pag-uusapan naman natin ano-ano po yung mga sections ng Agribusiness and Marketing Assistance Division under po sa Rationalization Plan. Una po dito ang ating Market Development Sections, Agribusiness Industry Support Section, ang ating Agribusiness Promotion Section, and of course yung ating interim which is the Agribusiness Enterprise Registry and Information Section. So dito po sa apat na section na to, tututukan po natin na pag-uusapan yung ating Market Development Section. Una po, ang Market Development Section po natin is nakafocus po sa pag-provide ng assistance doon sa ating mga kaagring magsasaka in terms po doon sa pag-promote ng inyong mga produkto at sa ano pa mang mga market development concerns. Ito po yung mga activities o aktibidades under po sa market development sections. Una po dito, yung ating pagkandak o pag-participate sa mga trade fairs and exhibits. Pangalawa po, ang ating market matching. Pangatlo, market forum. Pang-apat, business-to-business matching. Number 5 po is outbound and inbound business mission. And pang-anim po, itong ating kadiwa ng Pangulo para sa bagong Pilipinas. Sa una po nating activities under the market development sections is yung pag-participate po sa ating mga different local fairs and international food shows. So yung ating pong mga kaagring magsasaka or mga kaagring asosasyon, may mga asosasyon na may mga kanya-kanya na po kayong mga produkto,
pwede po tayong mag-join ng mga local fairs and international food shows. Then, isa rin po dito sa mga aktibidades na to is kami po mismo sa AMAD is nagkakandak po kami ng ating mga local fairs tulad po ng ating Regional Organic and Natural Expo, mga Farmers and Fisher Folks Month celebration, ng ating Filipino Food Month celebration. And of course, ang AMAD din po ay nagpupondo ng mga local fairs na kinakandak po ng ating mga munisipyo or ng ating mga cities. And of course, meron din, nagpa-participate din po tayo doon sa ating mga national trade fairs na kung saan ay inianyayahan po tayo ng ating central office na mag-participate sa different national trade fairs and of course sa ating mga international food shows. So makikita po natin dito sa pictures na ito yung Treasures of SOX kung saan ay inanyayahan po tayo ng Department of Tourism in collaboration po ng different agencies para po i-showcase natin ang mga produkto ng Region 12. Ito po ay ginanap nung recently lang po sa Cebu City. Dito rin po sa mga pictures na ito po yung mga participation po ng Region 12, especially po sa PhilFoodX 2025, kung saan po is showcase natin dito yung Cordero Farm or yung kanilang orange farm, yung orange commodity nila, and of course yung ating kape. And nag-participate din po tayo recently sa International Food Expo, which is ito po ay kahit na po siya international but ito po ay hineld lang sa Manila, but it was participated po ng different countries, no, na nag-join dito sa ating IFEX. And of course, another activities po na kinakandak ni Agribusiness and Marketing Assistance Division, ito pong market fora on various commodities. Kung saan ito po yung venue kung saan yung ating mga kaagring magsasaka na nangangailangan ng mga market sa kanilang mga produkto ay ginagather po natin sa isang venue para mapag-usapan yung kanilang gusto, no, in terms sa market. So mag-i-invite po kami ng mga buyer and magpe-present po sila ng kanilang mga specifications, magkano yung kanilang or ilan yung kanilang demand doon sa kanilang ganitong klaseng commodity. So doon po magkakaroon ng presentation and market matching na tinatawag or magkakaroon po ng face-to-face or one-on-one business transactions. Then another din po is itong business-to-business matching, which is, yun nga po is ginagather po natin or yung ating mga buyer and supplier na magkakaroon ng, halimbawa meron pong mga buyers na pupunta po dito sa atin na gusto na ganitong klaseng commodities. So naghahanap po tayo ng mga supplier para po ma-market yung kanilang mga produkto at makapag-usap po sila. Another one na activities po ng ating Agribusiness and Marketing Assistance Division is ito pong inbound or outbound business mission. Kung saan dito po, ang inbound mission po is yung ang mga buyer po, no? Galing po sila sa ibang mga lugar na pupunta po dito sa ating lugar para po makipag-meet doon sa ating mga supplier. Ang outbound business mission naman po is tayo po yung lalabas or tayo po yung pupunta sa ibang lugar para po ma-discuss natin at magkaroon po tayo ng possible market linkage doon sa ating mga potential buyers. Then, ang isa pa pong activities ng AMAD is ito pong Kadiwa ng Pangulo program para sa masaganang bagong Pilipinas. Ito po, meron po tayong 3 modalities. Una po dito ay ang Kadiwa Center, Kadiwa Store, at Kadiwa ng Pangulo. Pag-uusapan po natin isa-isa ang mga modalities na ito. Unahin po natin ang Kadiwa Center. Kadiwa Center is ito po yung wholesale. Yung wholesale siya, no? And retail marketplace kung saan pwedeng merong permanent or semi-permanent structure
na meron pong regular schedule na pwede pong pupuntahan ng ating mga retailers or ng ating mga buyers. And we have also, and nagbebenta rin po sila ng, or dapat po meron pong mga basic necessities and prime commodities na present po doon sa ating Kadiwa Center. And of course, ito po ay minamanage ng ating KNP Program Consolidator. And yung basic necessities and prime commodities po, ito po yung dapat na kapaloob doon. Meron po dapat silang rice na tinitinda, eggs, sugar, vegetables, spices and root crops, fruits, fishery products like bangus, tilapia, meat and poultry products, canned goods, sardines, corned beef, luncheon meat, tuna, mackerel. Pang-sampu po, cooking oil and condiments like soy sauce, vinegar, fish sauce, pepper, ground crack, and whole, at saka po instant noodles. So yan po yung dapat na nakikita natin sa isang Kadiwa Center. Pangalawa po is itong Kadiwa Store. Ang Kadiwa Store po ay isang marketplace na kung saan meron siyang physical structure or temporary lang po na space para po ibenta yung ating mga basic needs and prime commodities in retail. So ito po ay nakapaloob po dito yung ating tinatawag na pop-up stores, mga bazaars, and on wheels po natin na selling activities. And ito po ay minamanage ng isang KNP Program Consolidator or ng isang supplier. Pangatlo po is ito pong tinatawag natin na Kadiwa ng Pangulo. Ito po ay isang existing project and may special retail selling event ito. Kung saan ito po ay collaboration between DA ng Department of Agriculture and different national agencies and offices such as yung ating Department of Interior Local Government, ng ating Department of Trade and Industry, ng ating Department of Labor and Employment, ng ating Department of Social Welfare and Development, ng ating Presidential Management Service, and the Philippine Communication Office. So yan po is in collaboration. So meron pong isang event na mangyayari or may isang event na kung saan lahat po ng mga agencies is nandoon. Yan yung po yung tinatawag natin na Kadiwa ng Pangulo. And bukod po doon sa ating mga activities ng ating Agribusiness and Marketing Assistance Division and ng ating Market Development na sections ng mga activities, meron din po tayong mga special programs under the Agribusiness and Marketing Assistance Division, which is kami po ang nagfa-facilitate ng itong mga programs na ito. Kung kayo po ay nangangailangan ng kapital para po sa ating sakahan, so meron po tayong ino-offer na mga credit windows under the DA, ACPC, and Land Bank of the Philippines. Una po dito ay ito pong tinatawag natin na DA ASEF or ang Department of Agriculture, Agricultural Competitiveness Enhancement Fund or ASEF. Ito po ay gusto nating i-increase ang produksyon ng ating mga farmers and fishers and ng ating mga cooperatives and associations ng ating mga micro and small enterprises sa pamamagitan po ng pag-extend ng credit assistance sa kanila. So, ang scheme po ng programang ito is from the DA na pondo to Land Bank of the Philippines and para po doon sa mga eligible borrowers. So, mapapansin po ninyo dito sa slide na ito, so, naka-red yung ibang mga munisipyo na kung saan ito po yung may mga past due rate na kung saan hindi po sila pwedeng mag-avail under this program. Then, meron din po tayong tinatawag na hindi po kayo mag-aalala na porket dito na programs is hindi kayo qualified kung saan man kayo na munisipyo or city, meron pa naman pong mga different
credit windows pa na ino-offer si Department of Agriculture. Pangalawa po, ito pong DAACPC or the Agricultural Credit Policy Council. So ang scheme niya naman po dito is from our funding agency na ACPC. Then doon papunta po sa ating partner lending conduit. Then provide na po sa ating mga eligible borrowers. Then una po dito under the ACPC, meron po tayong tinatawag na Agri-Negosyo Loan Program or ANYO. So si ANYO po, ang mga pwede pong maka-avail ng ating loan is itong ating mga small farmers and fisher folks or SFFS as defined in Section 4 RA 8435 or AFMA and further defined in Section 4D Presidential AO number 21 of 2021 revised IRR of RA 8425 or SRPA. So ito po ay in compliance doon sa ating special provision ng ating GAA na kung saan individuals availing loans must be registered po sa ating registry system for basic sectors in agriculture or yung tinatawag po nating RSBSA para po maging eligible beneficiaries yung ating mga small farmers and fisher folks. Then, meron naman po tayong tinatawag na kaya. Ito naman po ay yung mga para sa ating mga young agripreneurs. Kung may mga anak po kayo na may kakulangan sa kapital doon sa kanilang pagnenegosyo, so pwede po silang mag-avail dito sa ating credit window na kung tawagin ay Capital Access for Young Agripreneurs or kaya na tinatawag. So sino po yung mga eligible borrowers dito? Una po is, dapat po nasa 18 to 30 years old siya. Then, nakagraduate man siya either ng formal or non-formal schooling like sa DA and ETI accredited programs, sa TESDA, farm schools, and others. And, isa din po talaga sa requirements yung ating RSBSA para po doon sa ating mga individual borrowers. Pero kung kayo naman po ay isang asosasyon or cooperatives, dapat po is registered din po tayo sa tinatawag nating Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System or FEDIS para sa ating mga business entrepreneur. So kung gusto nyo po ng karagdagang detalye doon sa aking mga na-discuss na loan programs ng Department of Agriculture, pwede nyo pong i-contact yung mga nasa screen, sila Miss Meraluna Dandan and Miss Jael Mang. So naka-flash naman po sa inyong TV screen yung kanilang mga contact numbers and email address po. Then if may mga katanungan po kayo regarding po sa market activities or market development or mga interventions ni Agribusiness and Marketing Assistance Division, ay pwede nyo po akong tawagan dito po sa naka-flash sa inyong screen. And by the way, dagdag ko na lang din po na gusto po sana namin na magkaroon yung ating mga individual farmers na mag-create or mag-grupo or yung magkaroon ng associations or cooperatives para po mas madali po nating i-market or malink yung ating mga commodities or products na meron tayo. Kasi sa marketing aspect po, especially pag lumabas na tayo dito sa Region 12, pag makahanap po tayo ng buyer, hindi lamang po kilo-kilo yung hinihingi nila, kundi tunit-tunulada po. So, hindi po yan makakaya ng ating isang magsasaka lamang. So, kailangan po isang organization, Pwede po natin i-top CF2C2 or magkaroon po tayo ng agro-enterprise clustering approach or yung ICA na tinatawag po natin. So, yan lang siguro po yung aking mai-share sa araw na ito. So, kung may mga katanungan pa po kayo, so please feel free po to contact me dito po sa naka-flash sa inyong screen.
Ma'am Josa, sino-sino po ba ang pwede magparehistro sa FIDIS at paano? Salamat, Ka-Agri, sa inyong katanungan. Sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System is ang mga pwede pong magrehistro dito ay ating mga sole proprietor, mga FCAs po natin, mga micro and small enterprises na kung saan meron po kayong business permit. Isa po sa mga requirements ng ating FEDIS registration ay ang ating business permit and pag-fill up po or fill out ng ating form sa FEDIS. So, kung wala po kayong business permit, pwede pong mayor's permit. So, yun lang po ang ating basic na requirements sa pag-apply po ng ating FEDIS. Dahil marami pong mga benefits ang pwede ninyong ma-avail pag kayo po ay maging FEDIS registered na po. So, una po dito ay yun nga po, pwede kayong maka-avail na ng loan programs natin under the Department of Agriculture. Pangalawa po, baka sa susunod po na mga taon ay gagamitin na po ng ating Department of Agriculture yung ating FEDIS sa pagbigay ng mga interventions sa ating mga magsasaka. So, yun lang siguro po ang mai-share ko sa inyo at maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pakikinig at inaasahan naming makasama kayo muli sa mga susunod na kabanata ng School on the Air dito lang sa Agri Tayo, Soc-Sargent. Kita-kits mga ka-Agri! Uy mga ka-Agri! Narito ulit si VJ Dalandanica upang ipakita sa inyong mga screen ang tamang sagot sa ating trivia question. Ang sarap magtanim, ang sarap ng isda. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Very good mga ka-Agri! At dyan po nagtatapos sa ating episode natin School on the Air on White Potato Production. Natid sa inyo ng Department of Agriculture, Regional Field Office 12. Isang malaking pasasalamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayong umaga. Lalong-lalo na sa ating mga farmers na tiyak na magagamit ang mga kaalamang ito sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa agrikultura. Kaya mga ka-Agri, para laging updated sa aming mga kaganapan, huwag ninyong kalimutang i-like, i-follow, and i-share ang aming Facebook post sa aming official Facebook page, ang Agri Tayo, Soc-Sargent. Sa huli, ito po si VJ Dalandanica. At ako naman po si VJ Kawayan. At ako naman po si VJ Cleo Tito, your host for SOA on White Potato Production. Na nagsasabing, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtatanim ng ating kaalaman. Para sa masaganang ani at masarap na buhay. Once again mga ka-Agri, ito po ang School on the Air on White Potato Production. Halika na, sumama na sa pagpuna ng magandang kinabukasan. Hatid ng Department of Agriculture 12. Agri-agri tayo, agri-agri tayo, agri tayo, Soc-Sargent. Agri tayo, agri tayo, agri tayo, Soc-Sargent. Agri tayo, agri tayo, agri tayo, Soc-Sargent. Mga ka-agri, inimbitahan namin kayo na pasukin ang mundo ng agrikultura. Andito lang kami handang tumulong sa inyo. Mula sa tulong pinansyal, makinarya, katuwang mo ang Department of Agriculture.